I'm Miguel Cadiz from AMC Farms here in Pinugay, Baras, Rizal. I-push mo yung tourism. Huwag mo nang isipin yung huwag mong isipin yung malaking market. Kasi yung malaking market, marami ring competition. Nag-zero in ka lang doon sa mga yung KKK. Oo, yung Kaibigan ka nilala. Yung you think ma-appreciate yung ganito. Doon ka lang muna. Yun na yun. Yun na yung yun na yung focus mo sa marketing mo, sa strategies mo. Kahit isa nga lang muna eh. Para masimulan lang. May adjustment ka ba? Kasi, di ba, laking city, bata pa, di ba? Paano yung life na yun na biglang mag-shift ka Well, to begin with kasi hindi naman ako more on I only have a close circle. So kami simple lang naman kami as mga friends ko. We don't really yung ibang kabataan kasi, party, ganyan. Weekend, night out. Kami, simple lang kasi kami. So, hindi naman ganun kalaking adjustment for me. And mostly my friends visit me here. Mas natutuwa pa nga sila. We get to, enjoy the nature. Tapos, kwentuhan lang. Ganun lang naman kasi kami. Simple lang. When it comes to may internet naman tayo. So, we're still up to date with what's going on in Metro Manila, around the world. So kahit pa paano, basta may internet, you get to get news, you get to get the news. So wala naman masyadong malaking adjustment. Alright. Anong nakikita mo dito? Magiging sustainable ba para mag-start ka pala ng family mo, di ba? Single ka pa, di ba? So, you think yung pangangailangan ng isang pamilya ay may bibigay ng farming venture mo? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo nating hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Actually, yung pagkain yung food security, mag-aani ka na sito. Although, kumbaga yun yung mga biro, ipapakain ka na, ganyan. Pero, nakikita ko naman sa laki ng actually, this location, bandang Pinugay to the east, to Tanay, it's a developing community. There are a lot of subdivisions being constructed. So, when it comes to supplying vegetable produce, I think there's enough consumers dito sa lugar and growing pa yung sa area dito kasi kukunti na lang din nagfa-farm Would you believe na some of the produce will come from Manila pa to be sold here in Pinugay, in Rizal, di ba? So I think I'm very hopeful. Sabi nga ni yung farming is an hoping business, parang ganon. Pero very talaga ganon talaga hindi natin masabi. So ako naman, since this is food and maraming kailangan pakainin, I think this is going to be a successful venture. Okay, so kaya
buhayin ang magiging pamilya mo? Yes. I believe kaya na buhayin yung ito sa farming na ito. Okay. Anong ginagawa mo para mangyari yan? Anong ginagawa ko para mangyari? Actually, very hands-on nga talaga. I start my day ng 5 in the morning. Nasa taniman na. Nag-iikot na, nag-i-inspect na anong lagay ng tanim. And then syempre kami, we end in early, 5 p.m. 5 to 6 p.m. tapos na. And pagdating ng mga 8:30, tulog na ang mga tao dito. So very, very, relatively, for some people, ideal yung gano'n na wala nang traffic, tulog na after. Ganyan. So, mas magaan yung buhay. Yun yung ano namin. Very ang kailangan lang talaga maging hands-on. Lalo na when it comes to giving the needs ng mga tanim, you have to know. You really have to know what's going on with yung mga vegetables na tanim mo. Alam mo kung paanong kulang, alam mo kung anong dapat ibigay. Kasi pag, yun nga, tinitrain sa akin magkaroon ng eye for that eh. Na makita mo pa lang yung dahon, makita mo pa lang yung ano, alam mo na yung problema. Yung problema. Okay. Na in a way, magiging cost-effective siya dahil hindi ka nanguhula. Ay, ito nga, apply natin. Bahala na si Batman. Baka ito yun, baka ito yun. Hindi. So, tulog ka na rin ng 8:30? Tulog na rin ako ng 8:30. Yun yung isa sa, bihira sa ano yan, sa Metro Manila na tulog na ng 8:30. Saan tayo 8:30, nasa traffic ka pa. Diba? Dito, kalagitnaan ka pa ng dito traffic. 8:30, nakaligo ka na, nakabalot ka na sa kumot mo. Ready ka na excited ka na for the day. For the next day. Yes. Ganun. And anong oras ka gumigising? 5 a.m. 5 a.m. nagkakape na. So, lifestyle of a farmer talaga? Yes. Yes. Pati kulay, farmer na din. Ganun talaga, kasama yun. Ano naman kumbaga, doon mo makikita, iba yung feeling pag kunyari nakita mo, uy, nag-harvest ka na ng sitaw, nag-harvest ka na ng kamati, ganyan. Iba yung feeling na makakapag-harvest ka dahil ilang buwan mong inalagaan yung mga tanim mo Ilang buwan mong kinausap. Would you believe, I talked to some of the plants. Kumusta na kayo dyan? Okay ba kayo dyan? Ganyan. Kaya parang in a way, ano din, very, iba yung mas magaan na lifestyle ng farmer. Hindi ka pa no? Nakabalag, no? Hindi pa, sir. Temporary muna yung pinalagay ko na barbecue stick. Nakapitas na kami dyan, sir. Isang araw lang. Saan bang pwede natin puntahan? Pwede nating akyatin yung kaya lang medyo masukal sa. Masukal na. Yun nga, masukal na. Yung pinakaan talaga ito, papayahan, yun pa lang yung namin na explore. Hopefully dito makapagtayo kami ng bahay dyan. Family. Pineapple. Dito sa gilid. Tsaka dun din. Pumunta ka ng alam mo yun dun sa Tanay? Sampalok. Yes, sir. Tanay, Sampalok. Yung intersection dun. Lumampas ka. Lampas Papunta ka dun sa parang windmill. Di ba may resort si Erap doon, yung GE. Before mag-GE, kakanan ka. Pag kanan mo, pababa yun, papunta sa windmill. Along the way, community yun, nagtatanim ng mga pineapple. Tatanim sila ng pineapple. Nakakarating na ako. Ang sarap ng variety nila. Bago pa nakapunta na ako doon sa windmill kasi dati nag-market kami dito. Hindi pa masyadong maraming tao dito noon. Matambay kami mismo sa ilalim ng windmill noon Ito kami nagpipiknik. Wala pa nagtatanim noon nito lang nagtanim sila. Ang sarap ng variety nila. Yung dapat makuha mo. Yun nga lang, medyo long term siya. 1 year ang alam ko pineapple. But it's okay for may tourist ka. It's okay. Na pwedeng silipin ko nga yan, sir. Yung pineapple. Diyan kasi meron parang sapa, hindi man sapa, pero yung talagang valley. Na, may tubig yan. Pag tag-ulan lang, naiipon lang yung tubig.
Pero hindi talaga siya yung ano, sir. Ayaw mong Parang idike Oo. na ano. Hopefully, sir, titingnan ko din. May na-feature akong ganyan sa Isabela. Mm. May ganyan siya na natutuyot lang pag summer. Ginawa niya. Lagyan niya ng mga dikes. Parang series yan. Na may levels. Oo, dike ulit. Anong ano niya dun, sir? Parang diguan? Or... Hindi, source ng water niya. doon na Irrigation niya. niya. Doon na niya iniipon. Actually, yun nga magandang... Para hindi sayang yung tubig. Matarik pa yun doon sa pababa doon eh. Actually yan, yung baba niyan, ano na yan, bagsak na yan. Pupunta doon yung tubig, no? Bagsak na yung ano. Kaya tag-ulan, di nalulubog yung tanim sa tubig. Mm. Yun nga lang talaga pag ano, run off yung tubig. Kalaban lang dito, sir, since medyo mataas ng konti. Hangin. Mm-hmm. Anong oras malakas ang hangin? Hapon, mga 4. Malakas ang hangin. Depende rin, sir, sa araw. Maganda, Ella, sa video? Maganda sa video? So, 3 crops ka dito, no? Yes. Tomato, sile. Siling sigang, tsaka siling labuyo. As in, labuyo mo? Nandun, sir, yung mga namumulaklak pa lang. Sabi ko mga hindi naaabot yan. Experience For lang. January? After December? December, siguro mga first week of January pa siguro yan, sir. Yung labuyo dyan. Mataas pa naman presyo ng January. May mga ano na, may mga bunga na rin. Na ano. Dito hindi bumibili. Bihira bumibili ng labuyo. Talagang Metro Manila ang... Dadali mo sa baba. Although every weekend Antipolo. naman kasi. Antipolo. Sa MLQ. Although every Market. weekends kasi umuwi na ako ng Quezon City. At least once mga Saturday bababa ako. Tapos balik Dali na ako. mo sa MLQ. MLQ Market, na lang. sa Antipolo. Huwag mo nang dalhin sa Manila. Layo pa yan. On the way na, sir, sa bahay. Okay. Kaya nadadaan ko na eh. Tapos mga kapitbahay bumibili din from time to time. Mga sitaw, mga ano. Ganda. Maano din. Ayun, forest, ano? Yun, pag tag-ulan naman, hirap talaga umakyat dito. Dahil maputik yung daanan. Yan ang nagsa-investan mo. Yung mga geocell na lalagyan na lang ng graba. Pero kung kami-kami pa lang naman muna, hindi pa naman siguro kailangan. Pag nagbukas ng although pwede naman sila mag-hike pataas eh. Yung mga guests. Tapos dito rin nag-u-turn yung mga Aeroplano, no? aeroplano. Dito sa part na to Pag galing na Manila Bay, dyan ikot. sila Pag ganun doon sa ikot. Silipin ko, sir, yung papaya. Tara, punta natin. Punta natin ngayon. Pwede naman. Lunch muna tayo. Baka nagugutom nga na, sir eh. Hindi naman. Puntahan natin konti yung mga mga plots. Ella, para may pakita mo yung ganda ng halaman. Ayan, maganda ganyan, no? Tapos may background ko. Dami bunga ng tomato, Anong tomato to? Diamante, sir. Diamante. Matrabaho lang, magtali. Oo. May mga bacterial Wilt. wilt. Tanggalin mo na. Yun nga, sir. Patagalin kasi baka kumalat. May ginawa kami iba. Parang tinanggalan namin. Itong kinalbo namin. Oh. Tapos may tumubong ulit pa ni bago. Nabuhay. Nabuhay. Luwang pa, no?
Sino nag-ano ng orientation mo? Actually, kumuha ko sir ng yung may kung saan ang daan ng loop, ng tubig. Doon ko binase. Saan ang bagsak. Tagtag-ulan yun nung ginagawa. Nakita ni Paing to? Ano sabi niya? Dami mo pang kailangan develop dito. Hindi yung orientation ng plot mo. Sabi niya, itong suggested Tama. niya. Tama na pag ganyan. Luwang pa. May mga pa yan siguro sir, 80 meters na Well, masisipag ba yung mga tao mo? Din sir, meron din kaming, kumbaga meron din silang parang percentage sa mga tanim. Kaya kailangan nilang talaga. Lalo na sa mga protocol, very strict. Very strict ako sa protocol eh. Kailan sila nag-harvest? Ito 2 days ago. Ito ang medyo na ko dito sa mga uod dyan. Talagang hirap kami. Nagkakaganyan na yung Yung vegetation mo kasi. Yun nga ang natutunan kasi hindi pag masyadong makapal yung prone. Over ka na. Mga na rin niya sir. May mga nagkakaroon ng masyadong makapal yung mga dahon. Kasi yung ibang nakikita ko nagsisitaw, talagang konti lang yung dahon nila pero madaming bunga. So, kaya mabuhay sa pinaka basic, simple lifestyle? Kayang-kaya. Dahil wala ka may pagkain ka na dito. Meron ka namang hindi ka na masyadong maghahanap pa ng kasi yun lang ang mo dito eh. Although as a farmer kasi ang mo is to grow quality produce, diba? Yun ang main focus mo talaga dito eh. So kumbaga at the same time while naalagaan mo rin yung sarili mo na maaga ka nakakatulog, hindi ka gaanong stressed. Tutuunan mo ng pansin talaga yung ginagawa mo. Yes. Okay, kumusta ka ngayon sa farming venture mo in terms of knowledge, in terms of yung pagkakaalam mo doon sa cultural management ng mga crops mo? Asang stage ka na? Actually, nasa simula pa lang din. Lahat naman tayo nagsisimula dyan eh. And then, doon mo may experience, lalo na nagsisimula ka, ay, ganito pala yun. May mga madami kang matututunan sa simula talaga na you will eventually use pagdating sa next cropping, alam mo na ang gagawin. Ay, dapat ganito pala kataas yan. Dapat hindi pala ganito yan. So, it's part of the learning curve, learning experience. Yeah. Yung ganyan. At masasabi mo talaga sa sarili mo na pag na-experience mo na yun, na-experience mo ng magkaroon ng peste, na-experience mo na kumbaga, na yun, nasa mo na siya, kumbaga nasa belt mo na siya eh. Na kahit paano, mas panatag ka na ito na yung gagawin natin, ito na yung gagawin natin. Marami-rami pang gagawin sir. Pero enjoy. Lalo na pag nakikita mong tumutubo yung tanim at namumunga. Pang bonfire. Sir, yan yung mga kinlira namin eh. Para dun sa tatamaan sa kamatis. So marami ka rin kinuha? Hindi, paano lang naman yan sir, yung mga paisa-isa out of dun sa gitna. Yun talaga yung pinaka Maluwang pa dito. Maluwang pa dyan sir. So parang nasa gitna tayo? Yes. Hindi, actually gilid na yan eh. Ito talaga ang pinakagitna dito sa...
Tsaka very friendly naman yung yung community. Dahil nga ever since bata pa ako, nagpupunta na kami dito. Kilala ka na nila dito ever since. Ito nga sa nanay ko, nasira. Hindi ko pa naaayos. Mga niya, ornamental na dyan. Ito sir, pagbaba dyan. Akit pa sa kabila. Paakyat? Oo. Ito yung daanan ng tubig? Ito yung nasa baba yan, daanan ng tubig. Hanggang doon sa baba ng mga papaya. Asan yung mga tao? Anong gagawin dito? Barracks. Nila? Na lunch break sila eh. Lunch break sila. Miguel, in your case, you're learning the technical side, no? The cultural management of specific crops, and you're planting several crops, no? So, you're learning that. And at the same time, this is a new business, no? Ibang-iba doon sa nag-manage ka rin ng mga businesses, nag-work ka sa corporate. Ibang-iba yon, ibang-iba talaga siya. And now, pinag-aaralan mo rin yon, yung running this kind of business. Paano mo ginagawa yan? Well, basically, you have to... Lahat naman tayo na-i-inspire. Nakikita natin, lalo na sa mga ibang farmers din. Madami rin ako nakakausap na ibang farmers na yung mga experiences nila. And then eventually, just piece it one by one based on their experience as well as your current experience. Makakabuo ka ng plan on how to, for example, dealing with, in selling your produce, in talking to yung mga bumibili, in terms of human resource management. Malaking factor din na you also give, you show them the vision that you have na kumbaga this is not for me alone. You will also benefit as a farmer. You share it with them, with the people Hindi pa pwedeng sa'yo lang yan Kumbaga this was given by God. It's meant to be shared to other people din. So kami, kunyari dito, may mga extrang mga produce. Sige, uwi nyo na kung dalhin nyo na sa bahay, pang nyo. Ang lang talaga dito is, kailangan very patient ka lang sa mga tao. Kumbaga parang meron kang iba-ibang personality. Kunyari para kami mga anak na iba-ibang personalities So you just have to be patient with them. And once na makita nila yung end goal mo o yung goal mo at magustuhan nila yung goal mo, nakasama sila doon, I think you wouldn't have any problems at all. Or mas lesson na ang magiging mo sa human resource side ng farming. Okay. Why you need to be patient with them? Ano ba ang number one na dyan na challenge? Siyempre, ang challenge in a way, kumbaga yung pagdating sa mga protocols, we have to explain to them bakit kailangan gawin to, bakit kailangan gawin yan. Ito kasi mangyayari pag hindi ginawa yan, ito mangyayari pag ginawa yan. So they have to understand Hindi po pwedeng, gawin lang natin to kasi sabi, gawin lang. So it has to be explained then to them na maintindihan nila kung ano yung ginagawa nila. Yun naman tsaka siyempre may kasi limited lang din ang napag-aralan, ang naintindihan, so you really have to be patient. Makikita mo naman sa tao na very dedicated naman talaga sila to do. Just have to be patient when it comes to understanding, giving kung paano i-handle, kung paano gagawin ang isang bagay. Yun lang naman, sir. Anong gulay ni Paeng ngayon? Kamatis, sir, sitaw. Tapos meron din siyang, sinimulan na niya, sir, yung niya, yung nakakwento niya sa akin yung paminta Nagsimula na rin siya, sir, magpaminta. Bagay sa kanya, yung paminta? Yung tinanim niya doon sa may kalamansian niya sa likod na Tapos mga tools to? Dito mga tools, sir.
Marunong kang magluto sa ano. Opo. Eto, luto ko, So, ma'am. hindi problema ang pagkain. Kaya mong lutuin yun. Hindi naman problema yung pagkain. Ayan natin yung ano. Michael! Paano naman ako nung kamatis Ganda ng natin? t-shirt mo ah. Ay, yun yung ano eh, galing kay Sir Paeng. Kiba yan? Oo, yung ano namin, school shirt. Sa ano na pala sir yung class na January na ulit. Ang class niya. May class siya ulit ng this coming January. Sige po, kain po. Pahingi. Restart. Paano lang ako ng sausawan pala. Tara, let's eat. Mistisa pala si Isha. Hi, Isha. Tara, let's eat. Ano? Drink ka na. Ayaw mo naman sumama eh. Saan naman sa, ayun yung Korean Mart. Yun ang ano nila. Korean Mart. Wala ka bang promo ng Korean Mart this December? Mga Korean Yan, mga samgyup, mga gochujang, mga kimchi. Ikaw nagluto, Miguel? Opo, nung sinigang. How long have you been together? Yan. Pag ako, business. Pag si Ate, love life. Chismis sa akin, showbiz. Oo nga. Okay pa, chismis? 10 years? Ay, months pa lang. Masyado kami naging busy sa ano, kanya-kanyang fields. Baka dito talaga ang calling sa pagtatanim. Dito ka, yayaman ng bonggang-bongga. Sana. Di naman kailangan maging mayaman na mayaman. Yung gusto mo, sakto lang. Sakto lang, yung tipong meron ka lang makakain ka naman ng ano, from time to time na masarap. Sabi nga ng isang tito ko, hindi mo naman kailangan maging sobrang yaman. Basta meron ka lang, meron kang mapagmahal na asawa, supportive na asawa. Kapag aral mo sa eskwelahan yung mga anak mo, mapagtapos mo, sa little bit of extra, no? Yun lang naman daw ang pinakasikreto. Ang lupang mo ngayon, kahit 1,000, maliit, no? Per square Kaya meter. aanhin mo naman yung... Ayun. Tinanong ko rin sa nanay ko, aanhin mo naman yung ano. Yung pera. Yun ang pinaka, di might as well, bigyan mo ka ng chance, ayusin ko to. At least kahit paano, masustain natin. Kaya wala naman masyadong pressure sa'yo eh. Hindi mo naman kailangan... Na siyempre, sir, magsa-start din ako ng family, di ba? Na ano, talagang, kumbaga, ang ano ko na dito, sir, Kung gusto mo talaga ng ng stable, orchard. 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 Ah, yung mga ano, Fruit bearing. Huwag mangga ha. anong mga... Kalamansi. Kalamansi. Hindi, actually, ito, sir. Paano ko gawin kalamansian to? Kalamansi. Itong side na yan. Na inapanood ko nga, sir, yung sa Zamboanga. Mm-mm. Na, although kasi doon, Ano kasi, unique kasi yung ano niya. Ang nangyari kasi doon, merong isang town doon sa Zamboanga. Zamboanga del Sur. sur. Sa Zamboanga del Sur, merong doon town na talagang kalamansihan. Yung industry ng town, kalamansihan. Kalamansian. Dahil sikat yung town na pinanggagalingan ng kalamansi. Mm. Yung mga cities na malalaki like Cebu, ganyan, doon kumukuha. So, ang nangyari, itong town, kung ano yung reject niya, yan ang dadalhin niya sa Zamboanga City. Reject na eh. Parang ganon. So, lahat ng first class, kinuha na lahat ng Cebu. Cebu. Ganyan. Ngayon, dahil wala namang source ng kalamansi doon, kahit ang papangit, ang mahal, Ang mahal. nakita nila yung idea na yon, nagtanim sila. Yun yung, di ba, graduate ng agriculture ng UP? Si Agriculture. tatay. Agriculture talaga siya. Na ano, Galing siya ng department ng City Agriculture Office. Nung nag-retire siya ang kinuhang farm manager. Siya ang nag-suggest magkalamansi tayo. So yun, sila ngayon ang bulk ng Zamboanga City. Sila nagsusupply. Galing sa kanila. eh dito rin, although kasi Pero mo kumikita 3 million a month. depende rin sa talagang sa demand din. So, Eh kasi nga, monopoly.
Wala eh, walang source eh. Kaya nga pinag-aaralan ko din dito lang sa Dito, well, hindi ganon ganun ka-promising ang kalamansi dito dahil ang dami-dami. Pero, Kasi kakain ko. ang kalamansi kasi, all year round mo mga. So, tatamaan mo yung Jackpot, time tatamaan na mo mataas ang presyo. Hindi, ano lang yun ba? Ngayon, kung mababa ang presyo, dapat may may option ka. na kung saan madadalhin yung It's either i-bote mo, process, ganyan, or ganon. Or, ang gawin mo, yung mga ganyan, sila Mang Vic, yung mga ganon, Sila didiretso mo supply. doon. Actually, ang ano din nga sir, merong kakilala si Kuya Peng na naka-jackpot lang din mga inasal. Sili ka naman silang. Sa nagbabagsak yung mga inasal. Sa mga... Mayaman na yun kung ganon. Si anong kwento ni Chowking nung nag-start siya, punta siya sa Divisoria. Hanap siya ng halo-halo ingredients. At that time, si Chowking, pag summer, talagang bestseller niya yung halo-halo. Halo-halo. Yun talaga yung bumubuhay kay Chowking ng time na yun. So, punta siya sa Divisoria, hanap siya ng supplier niya. Nakakita siya ng ale na banye-banyera yung halo-halo ingredients sa sidewalk. Sidewalk lang. Tapos, kinontrata niya yan. Siyang taga-source. Tapos, in-encourage niya yung ale. Nag-grow ako, dapat mag-grow ka rin. Ng yung mga pang-halo-halo. Oo, yung production niya, ayusin niya. Tapos hindi nagtagal, yung ali na yon, nagtitinda sa sidewalk, nabili na niya yung building kung saan siya doon sa sidewalk. Wow. Grabe. Dahil lang dun sa niya. Ang kliyente niya, si Chowking lang. Galing mo. Ang sarap naman ng na yun. Pag nakakilala ka talaga ng makakatulong mo din, kahit pa paano, support. Coconut, ayaw mo i-try. Oh, Yung dwarf. Ayan, mga ganyan, sir. Dwarf coconut. Dwarf yan eh. Coconut. Galing pang butuan yan. Ganda rin po. Dwarf coconut. Although nung nagtanim-tanim kasi dito, walang planning. Tanim lang natin dyan. Kaya habol ko sa... Saba lang. Saba. May market yan. Yung mga tudling, dapat inililipat na nga yung tag-ulan. Maintain ka lang ng 2-3. The rest, Ilipat na. May market yan. Saba. Maraming din dito. Kahit dito pa lang, sir. Tinatanong ako, dumaan yung isa meron, hindi pang lang, personal lang yun. Hindi pa namin Ako nga, I suggest, padamihin mo yung saba mo. Hindi ganun kamahalan. Pero meron constant. Wala namang maintenance. Inputs. Wala. Saba. Tutubo na lang. Na lang. Yung puso. Pwede rin ang mag-harvest yung bibili. Yung bibili. Ganun ang kalakaran dito Ang saba ka. 1 year. In a year time, marami ka ng harvest. Paglilipat ko lang yung mga yan. Actually, pwede ko lang ayusin yung gilid na yun. Puro sabahan yun eh. Parang windbreaker mo. Dito lang po. Yung bago umakyat ng hill, puro sabahan yun. Puro sa mga saba. Hindi lang na-maintain. Kasi yung mga, nandiyan pa yung mga lumang dahon, talagang hindi na-maintain. Saba na lang. Yung puso, nabibenta mo rin. Gulay. Tapos yung puno, pang-mulch mo doon sa vegetables mo. Oo nga. Diba? Pag bagong transplant ka, yung pang-cover mo. Pang-cover ng Tapos pwedeng mong fertilizer. Iko-compose mo. Madami rin sir. Saba na lang. Nakita ko nga rin yung gumagawa ng mga vermicast. Ang gamit din nila doon, yung din eh. Yung rin. Yung trunk din ng sabay. Kung gusto mo naman, meron naman mabibilhan ng mga saba na
yung mga bagong variety Mm. na tissue culture. Meron na. Hindi ba affected yan ng bagong fungus ngayon? Ayun ang itanong mo, yung mga, I think yung mga bagong variety, nakadevelop na sila. Pati si Dolly daw, may kaibigan ako sa Mindanao, sa Davao. Kamusta ang tanim? Ang tinatanim niya, rubber trees. Mm. Ang tinatanim niya. Sabi niya, oo nga, pati yung dito, nagpalit na rin ng tanim. Naging papaya na yung mga tanim na saging. Hindi na papaya. Ay, hindi na yung, ano yung tawag dun sa saging na yun, sir? Na, Yung lakatan. Lakatan. Hindi, kasi ano yan eh. Sa kanila kasi, naka-spread talaga yung disease kasi puro sila plantation ng ano. Ang mga talaga. Pati yung saba, magugulat ka yung saba. May market talaga yan. Siguro dito nung tag-ulan, pag tag-ulan madalas talagang puro bunga eh. Oh. Nakakaano ko dyan. Per month, ako mga 20-30. Oh. Na ganon. Magkano ang value nun? Pabahay lang talaga, pinamimigay-bigay lang ng... Seryoso yun. Try mo. Tsaka ang dami mga tudling na lumalabas. Kaya ngayon na nga lang eh. Yung tudling na lang na yun, pwede na yun to begin with eh. Plant and forget kasi yan eh. Nagbagyo, natumba. Eh di, meron pa naman yung mga tudling din. susuloy naman siya ng kusa eh. Ang mapuputol lang sa'yo yung income mo. After a few months, Meron na naman. ulit. Meron na ulit. Less management. Pwede mong isabay doon sa mga gulay mo. At least may ano pa. Actually, nakagawa na ako sir ng may mga schedule pa kami na free day. At least 2 days eh. At 4 persons. Lahat ng protocol complete na yan. So meron kami 2 araw na libre pa na kunyari, magdamo muna tayo dito. Ilang tao sila? Ilan yung tao mo? 4. 4. Ay pagpalagay mo bawat isang tao magtanim ng isa, di 8, edi 16 na kagad yun. In a week time. Pwede ko nga ipasok sa hindi lang naman isa ang kain itanim. Hindi. Siguro for the whole day yan, mga kaya yan, 15, 20. The whole day. Meron pa kaming, pag magtatanim ba yun, malalim talagang. Kailangan daw ilubog mo yung yung kung ito yung ganun niya, ito yung trunk. Dapat hanggang dito. Ay, lulubog mo pati yung trunk na. Kasi pag lalaki siya, yung yung ganun niya nakalabas sa lupa, mabilis matumba. at saka less yung nutrients na na-absorb niya, mas malilit yung bunga. So, wala nakabaon talaga. Actually, pag natapos na namin yung 2 days na free day ngayon, sir, nakaalat sa luya. So, nagsasako sila Hindi magluya yung 1 day. Tapos pwedeng mag-ano day. You will be surprised. Actually, lahat ng mga tagilid na ganun dyan, pwede. Imagine mo kung isang weekly may ano ka, kung magugulat ka. Ang dami na, kasi itong hindi naman na-maintain, ilan ang nabibigay na. Meron na, di ba? Yan pa kaya na. Ganun pa rin naman eh. Sineryoso mo lang, pero ganyan pa rin. Ganyan pa lang siya. Every yung nanay ko, magbabaka na ng saging. Kung meron na, kaya yung puso ng saging gugulay sa bahay. Yun eh, ano. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.